Malapit ang 2025 Miss Universe Philippines. O, di ba, gusto kong i-vlog ngayon sa isang special episode na ito ang ating 1993 second princess sa Miss World na si Rufa Gutierrez. Ay, Rufing! Tuntua si Rufa dun sa aking book. Sabi, well, I like your hair, Ambet. It's so fluffy and chuchu. Maarte pa rin siya at 50. 50 years old na si Rufa. Pero hindi halata. Kasi nga may siyang latest endorser ngayon na 3 products ng Lux Health and Beauty and Wellness company ni Miss Ana Magkawas. Maraming salamat, Miss Ana, sa lagi pag-iimbita sa amin sa Unbearable Channel, ang Ambet Nabus. Maraming salamat kay Junel at saka kay Eyes, o diba, na nag-imbita sa atin. Yung 3 product na nabigyan naman tayo, nag-endorse siya nung kape or something, vitamins, kailangan iangat ko. Tapos yung, ito maganda, Glotion, ang ganda sa balat, sobra. Plus yung lip something, may lipstick siyang hindi ito yung ginamit, hindi lang ako nabigyan. Bakit hindi ako nabigyan? Nakakaloka. So anyway, ito nga pong mga bagong ini-endorse ni Rufa. Maganda naman kasi si Rufa talaga isa yan sa mga nakilala nating celebrities. Bata pa yan. She started when she was 13 years old. Tapos, anong tawag dito? Alam naman natin yung naging buhay niya, 'di ba? Isa siya sa mga controversial na teen actress nung araw na laging laman ng mga showbiz news gawa ng pagpapasaway nga niya. Kaya nga lalong nakilala natin ang kanyang mother na si Tita Annabel Rama na nakita ko nung nasa sa launch nung mga produkto nga ng Lux na nandoon at nakasuporta pa rin sa anak niya, parang hindi nagbabago. Ang itsura pa rin ni Tita Annabel, syempre, nagkaedad ng konti, pero makikita mo, mababakas mo sa kanyang kagandahan, di ba? So anyway, yung Gutierrez nga, clan na yan, talaga naman mga artistahin yan, mga star, kumbaga. So, going back to Rufa, ang saya pa rin niyang kausap, very candid, magsasagot ng question, at talagang yung mga pang Miss Universe, Miss World, beauty ko, mga beauty pageant na Q&A, talagang sinasagot pa rin ng mga pang QA, pang beauty contest talagang sagutan. At isa na nga rito yung kinikwento niya na as a single mom, paano niyang tinataguyo ng kanyang 2 dalagita o dalaga na actually ngayon mga anak niyang sina Lorene at si Venice Bectas na anak niya dito kay Ilmas, na mamaya ikukwento ko, ang saya-saya niyang kausap pag nabanggit yung si Ilmas. And na pinag-aaral niya ngayon itong 2 sa Amerika. And syempre sabi niya kailangan niya magsikap, kailangan niyang tumanggap pa rin ng mga ganitong klaseng endorsements sa mga company na nagtitiwala sa kanya, and this time nga itong company nga ito ni Miss Ana na ang tinatarget talaga mga audience ay mga kagaya nating magaganda, yung mga edad natin, kasi kung 50 na si Rufa at ang inyong lingkod ay mag-59 na, di ba malapit na rin ako mag-senior citizen, pero ang ganda ha, hindi halata ha. O di mga bashers ko dyan, wala na naman yung pupunteriyahin kundi ang ganda ng ilong ko. Matagal ko ng vlinag, ilang episodes ko ng pinaliwanag na talaga namang operada yan. Charot! Diba? Kinantsawan nila ng kinantsawan. At gusto pa nilang yung faces and curves, gusto pa nilang huntingin kasi bakit daw tabingi, etc. Na pinaliwanag ko na gawa ng isang aksidente, gawa ng isang hindi maiiwasang bagay nung early 2000. Ganyan tayo. Ang galing-galing ng pagkaritoke ni Dr. Jerry Casata, di ba? Gano'n talaga ako. But anyway, hindi yun ang topic. Ang topic natin ay si Rufa Gutierrez na talaga namang wow pa rin. Mas pumayat siya ngayon, and sabi nga niya, nakakatawa dahil ako mismo nagtanong. Dahil paulit-ulit niya habang nag-e-explain siya na kung paano niya nami-maintain ang kanyang gorgeousness, ang kanyang youthful look, ang kanyang kaseksihan despite her age. Sabi niya, bukod daw kasi sa mga food supplements at mga kagayang ini-endorso niya, magandaling rin siya, regular din talaga siyang nag-exercise, kasama din yung kanyang, alam mo yon, yung mga sport, yung nangangarati, boxing, gumaganon siya. Plus, sabi niya, nakukuha na nga niya yung kanyang tulog ngayon na
at least dire-diretso at kumpletong 8 hours na tulog. Kaya pagising niya fresh siya. So, sa paulit-ulit yung pagbanggit ng tulog, kumpleto, kailangan hindi pinababayaan, kahit hindi kagaya namin ngayon, anong oras na? 1:44 na dito sa aking relo. Nagba-vlog pa rin po kami. Tapos ako, anong oras yung ka natutulog at anong oras nagigising isang Rufo Gutierrez? Sabi niya, yung pinakamaaga na sa kanyang tulog is 12 midnight. Oh! For a celebrity. Pero talaga, totoo lang, kasi nung mga time, siguro nung kasagsagan, nung height, nung kasikatan ni Rufa na marami siyang ginagawa, marami siyang mga engagement, commitment, etc. Talagang alam naman natin na majority sa mga artistang ganyang kabisi, talagang halos inuumaga na yan ang uwi. At umaga na talaga literal na nagsisimula yung araw nila na natutulog sila. Kaya maghapon silang tulog. But this time, sabi ni Rufa, she's happy na 12 midnight or yun na yung pinaka-late na nakakatulog na siya at na dire-dire nagigising na siya ng maaga. Tapos pagising pa niya, yun na nga nagpo-focus na siya doon sa kanyang mga pag-exercise at pagkakain ng binabantayan niya yung diet niya. Kasi at 50, wala na nga namang mas ihigit pa sa pagkakaroon ng malusog na katawan at malusog na isip at higit sa lahat malusog na puso. Kasi eto na nga, segue na kami dun sa mga usapang puso-puso. Na ayaw niyang pag-usapan, hindi dahil nandoon yung si Tita Annabel kundi dahil basta sabi niya, naniniwala kasi siya yung klase ng babae or tao na naniniwala dun sa matagal niya nang na-discover na ang pagiging masaya ng isang tao ay hindi dinidepende sa ibang tao. I mean, hindi mo kailangan magkaroon ng karelasyon or kahati ng puso mo para sumaya ang puso mo. Kasi you can do a lot of things na ikaw mismo kasi unahin mo munang mahalin nga ang sarili mo yon. Parang ganun lang yung issue doon. So, pero nung mapag-usapan yung tatay ng mga anak niya, kasi nga ngayon ay openly na sila, nag-communicate na sila at sinasabi nga niya na si Ilmas ay nagbibigay na nagbibigay na ng kanyang share sa mga anak niya, kaya nga lalo siyang can afford ngayon na pag-aralin itong dalawang dalaga niya sa Amerika. Kasi alam mo naman, mga dolyar ang bayad nun. Siyempre, papagtira dun and everything, di ba? At magandang edukasyon yung binibigay niya sa anak niya na sabi niya, magiging pamana at legacy niya dun sa dalawa. So, dahil nagbibigay na si Hilma, napapadalas yung kanyang nilang pag-uusap, na open yung kanilang communication and everything, kaya sabi niya happy siya. Pero sabi niya 18 years na silang hindi nagkikita ng ganito na personal na dyan. Although sa mga Zoom meeting, sa mga Zoom nila conversation, syempre nagkakakitaan at syempre familiar sa mga boses ganyan. Hanggang kwento nga ni Rufa na hindi naman nanliligaw uli, pero dahil komportable na uli sila sa isa't isa, sinasabi nga nito ni Yilmaz na parang gusto na siyang pakasalan uli. Di ba nakakaloka? Parang inaaya na sa kaya nga hindi daw niya alam kung is it a joke or pinaprank ba siya nito or what, para lang tumawa siya o maging masaya siya. Pero bilang kilala naman niya si Yilmaz at naging ex-husband nga niya, ina-appreciate na lang daw niya yung ganung bagay kasi naging proud pa nga si Rufa nung sinabi niya na since maghiwalay sila, since mag-divorce sila ni Yilmaz, never na nagpakasal pa uli si Yilmaz. Nagkaroon siya ng mga involvement sa mga ibang bayan. Ang pinaka naaalala nga namin na very, very popular kasi si Yilmaz napaka-popular na isa sa mga mayaman dun sa bansa sa Turkey, na-involve sa kanya yung isang Miss Universe winner. Pero hindi pala nauwi sa kasalan yon. Di ba kaya sabi ni Rufo, di ba? Hindi na siya makakahanap ng isang gaya ko, di ba? At eto na nga may pinag-uusapan na bala ko siyang, inaaya siya uli na napakasalan. Pero syempre, tinatawanan nga lang daw niya kasi hindi niya alam kung seryoso or what. Tapos biglang may nag-segue sa mga kasama natin sa panulat na sinabing, paano yan? Wala bang natithreaten sa kwento mong yan or sa ginawa na yan ni Yilmaz? Sabi niya, mukhang wala naman kasi confident. Confident! Kasi nga po, ito nga yung kwento dyan. Kasi diba, wala, ang pinakaalam natin na huling na link na lalaki
kay Rufa ay ang ating kumparing Herbert Bautista, si Bistek, si paring Herbert, dating mayor ng Quezon City. At although walang pag-amin or whatsoever, pero alam natin na naging malapit sila sa isa't isa at nagkaroon nga ng romantic something na yun yung huli. So, kung siya man yung tinutukoy na confident na hindi na threaten dito sa mga ganitong ginagawa ni Yilmaz ngayon kay Rufa, abay bonggang-bongga. Hindi man inaamin kasi wala namang pag-amin si Rufa at sabi nga niya wag na natin pag-usapan, pero the fact na sinabi niyang confident, yun na yun, di ba? Pero anyway, masaya na rin, nakakakilig na rin yun. Sabi nga niya at 50, minamahal niya ang sarili niya sa paraan na kaya niya at gusto niya. Kasi yun naman daw talaga at the end of the day, kahit yung mga anak niya na may mga sarili-sarili ng buhay, yung mga magdadalaga na, although hindi pa siya ready na maging lola, ha, sinabi niya, big no! Gumanon siya. Nung tinanong siya, handa ka na ba maging lola in the future? Sabi, no pa raw. Kasi, yun na nga, kasi gusto niyang mahalin ang sarili niya at i-share ito sa kanyang mga anak, na ngayon naman ay busy supposedly sa kanilang mga pag-aaral sa Amerika. So yun, may confident na lalaki ngayon na siguro nagbibigay kasiyahan ng ibang kulay sa puso niya. May dati siyang ex-husband na kung joke man yan or what, ay nakakapagpataba rin naman ng puso at nagbibigay ng kaligayahan sa biit. Basta importante, mga ka-Team Unbearable, kagaya ni Rufa. It is only with the heart, it is only with the heart that one can, ano ba yun? It is only with the heart. Itong yung famous line niya sa The Little Prince, it is only with the heart that one can see rightly. What is it? It is also with the heart when one can see. Ano ba yan? What is important is invisible to the naked eye. Yung ganun yun eh. Nakalimutan ko na. Naging paper ko pa yan sa UP. Ano ba? Binasa-basa ko pa yan The Little Prince at napanood ko yung movie niyan. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the naked eye. Yung naging famous line niya dun sa kanyang ano. At hanggang nga ngayon ay ginagamit pa rin niya. Pasensya na kayo, medyo nabulol-bulol ako at saka medyo nag-skip sa aking utak. At 59 po, pagpasensya nyo na rin ako. At 59 po, pagpasensya nyo rin ako na medyo naglalaps na rin ng ating mga meron. At dahil wala rin naman kami sinusunod na script, kundi guide lang po ito ng aming mga binavlog dito. Kaya maraming salamat sa lahat na nagmamahal sa amin at nakakaunawa. Ideal Vision ulit, ni Dr. Jessica D. at mga kasama nila dyan, lalo nila sa SM Masinag Branch, ang CIMAS Philippines, Colonel Jun Mayuga, Mama Shakeable Revilla at mga kasama naman niya sa Emerald Philippines, sa Metro Pacific Corporation, Dr. Pong Magtibay, Faces and Curves, Dr. Sheila and Dr. Jerry Casata, Dr. Jess Solis, ng Gorgeous Smile, o diba? Ang dami ko mga doktor ng mga kaibigan. At ang mga kamarites ko dyan sa Marites University, shout out kina Soki Esteves, Lani Michel, si Ma'am si Tetra, di ba? Tapos si Bel Constantino, sino pa ba? Lee Reyes, Lolita de Dios Katsuki, o lahat po ng mga ano namin, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolanong Oragon na kapwa ako, di ba? At yung mga nasa ibang bansa, US, Hong Kong, Italy, Dubai, sa London, o di ba, mga ganyan yung mga nakikinig at nanonood at inaabot ng aming munting channel nito. At kay Nanay Christopher Min, o di ba, kay Nanay, ito binili ko to ha, Nanay ha, sa isang artist mo, binayaran ko yan, ito regalo niya sa akin to, itong nasa kanan ko regalo, yung isa binili ko, o di ba, baka sabihin naman nila, hello. At Nanay, para madagdagan yan at mapalitan pa ng ibang background, yung birthday gift mo sa akin, yun na, hihintayin ko yan. Lulusubin kita dyan sa gallery mo, mga obra ni Nanay. O diba? And sa mga iba pang ano dyan, yung mga pala, ano na ha, ano tawag dito? Basta, yun na. Ako po ang inyong likod. Basta yun na, basta nawala sa isip ko. Ambet Nabos po. Kasi ba naman, 2:00 na po ng madaling araw. Nagbibigay pa rin po ako ng mga ganitong chika sa inyong lahat. Maraming salamat po.